Huwag mong kalimutan, Arsenio. Isa lamang siyang alila na binabayaran natin. Huwag mong hayaang palitan ng isang hampas lupang katulad niya ang puwang ng namatay mong asawa. Ang matalim na tinig ni Doña Veronica ay walang awang lumusot mula sa maliit na siwang ng pinto ng aklatan. Agad itong sinundan ng isang mapang-uyam na pagtawa mula kay Celeste. Isang tunog na nagpapahiwatig ng purong kasamaan at pagmamaliit na tila mga patalim na sumusugat sa tahimik na gabi. True, tita. Malambing ngunit nakamamatay na dagdag ni Celeste, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo. I mean, look at her. Amoy asukal at lupa. Nakakaawa, yes, pero do you really think she belongs here? Ginagamit lang niya ang mga bata para makuha ang loob mo, Arsenio. She is just a gold digger, desperate to escape her miserable life. Sa labas ng pinto nakatayo si Leah. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang maliit na mangkok ng mainit na tsamporado. Ito ang paboritong merienda na ipinagluto niya ng may buong pagmamahal. Gumising pa siya ng napakaaga upang haluin ang malagkit na bigas at dalisay na tsokolate. Nais niya sana itong ibigay kay Arsenio na alam niyang pagod at palaging walang kibo mula nang dumating siya sa mansyong ito. Inisip niyang marahil ay makakapagbigay ng kaunting init at ginhawa ang simpleng pagkaing ito sa lalaking palaging nababalot ng yelo ang puso. Hinintay niya ang boses ni Arsenio. Hinintay niyang ipagtanggol ng lalaki ang kanyang dangal. Kahit man lang sabihin nitong mabuti siyang tao na tapat na nag-aalaga sa mga bata. Ngunit lumipas ang mga segundo at walang narinig na pagtutol mula sa loob ng silid. Ang katahimikan ni Arsenio ay mas masakit pa kaysa sa mga pangiinsulto ni na Doña Veronica at Celeste. Parang isang makapal na lubid na unti-unting sumasakal sa lalamunan ni Leah. Bumigat ang kanyang paghinga. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga daliri na nakapulupot sa mainit na mangkok. Hindi niya binitiwan ang porselana dahil takot siyang makalikha ng ingay na magpapabisto sa kanyang presensya. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang lalaking binigyan niya ng lihim na pag-asa at pagtingin ay wala man lang kakayahang tumayo para sa kanya. Sa paningin ng mga taong ito, siya ay mananatiling isang kasangkapan, isang bayarang alila na walang karapatang mangarap ng pagmamahal. Tahimik siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat at mabigat, iniiwasang makagawa ng anumang ugong sa kahoy na sahig. Naglakad siya pabalik sa madilim na kusina, malayo sa kinang ng malalaking chandelier at mamahaling muebles ng pamilya Almazan. Ipinatong niya ang mangkok sa ibabaw ng malamig na marmol na mesa. Unti-unting nawala ang init ng tsamporado, kasabay ng paglamig ng kanyang mga pag-asa. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na pader ng kusina. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng mga nilutong ulam, hindi na niya napigilan ang sarili. Tahimik na lumandas ang maiinit na luha sa kanyang mga pisngi, nag-iwan ng mapapait na landas ng kabiguan. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi, hanggang sa maramdaman niya ang kaunting kirot. Kailangan niyang pigilan ang nagbabadyang hikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya maaring umiyak ng malakas. Hindi niya pwedeng gisingin ang mga batang walang kamalay-malay sa kalupitan ng mga matatanda. Sila lamang ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng hirap at pang-aabuso. Nang mahimasmasan, nagtungo si Leah sa kanyang maliit na silid sa dulo ng pasilyo ng mga katulong. Naupo siya sa gilid ng kanyang manipis na kama at tinitigan ang kanyang sariling mga kamay. Magaspang ang mga ito, may mga kalyo mula sa ilang taong pagtatanim ng tubo sa ilalim ng nakapapasong araw ng Negros Occidental. Dati, ipinagmamalaki niya ang mga kamay na ito dahil ito ang bumuhay sa kanyang ina. Ngunit ngayon, nagsilbi itong malupit na paalala ng kanyang katayuan sa buhay. Naisip niyang kahit anong linis niya sa bahay na ito, kahit anong aruga ang ibuhos niya kina Tomasito at Bastian,
Mananatili siyang putik na nakadikit sa kanilang mamahaling sapatos. Tila bumalik ang kanyang gunita kaninang umaga nang aksidente siyang pumasok sa opisina ni Arsenio upang maglinis ng alikabok. May nakita siyang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Litrato yon ng namatay na asawa ng lalaki. Ngunit ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay ang katotohanang sadyang pinunit ang bahagi ng mukha ng namatay na asawa. Bakit may ganoong sira ang litrato? Sino ang gumawa niyon? Isang matinding galit ba ni Arsenio ang naging dahilan? O may ibang taong nag-iwan ng malupit na bakas sa alaalang iyon? Isang nakakabinging katanungan ang naglaro sa kanyang isipan, nagdudulot ng panibagong anino sa pamilyang akala niya ay perpekto sa kabila ng kalungkutan. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon dahil wala siyang karapatang mag-usisa. Sa mata ng batas ng mansyong ito, siya ay walang boses at walang halaga. Niyakap niya ang kanyang sarili upang ibsan ang panginginig ng kanyang balikat. Naramdaman niya ang matinding ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang makapal na kumot mula sa kanyang kama. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang talikuran ang lahat at bumalik sa probinsya, sa mahigpit at mainit na yakap ng kanyang ina, kung saan hindi sinusukat ang pagkatao sa dami ng pera sa bangko o sa linis ng kasuotan. Ngunit tuwing naiisip niyang umalis, pumapasok sa kanyang isipan ang malulungkot na mukha ni na Tomasito at Bastian. Paano ang mga bata? Paano ang mga inosenteng kaluluwang walang ibang nasasandalan, kundi ang kanyang mga kwento at lutong bahay tuwing iniiwan sila ng kanilang ama at pinapagalitan ng kanilang malupit na madrasta? Sa kalagitnaan ng kanyang paghikbi at malalim na pagtatalo ng isip, naramdaman niya ang isang mahina at mahiyaing paghila sa laylayan ng kanyang kupas na duster. Natigilan si Lia. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga basang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad bago lumingon. Sa siwang ng pintuan ng kanyang maliit na silid, nakatayo ang 8 taong gulang na si Tomasito. Mahigpit ang hawak ng bata sa paborito nitong asul na kumot. Ang mga inosenteng mata nito ay puno ng pag-aalala at lalim na tila nauunawaan ang bigat ng dinadala ni Lia sa mga sandaling iyon. 2 taon, 2 mahabang taon na ang lumipas mula nang huling magsalita ang bata. Simula nang mamatay ang ginang ng tahanan, nagkulong na si Tomasito sa kanyang sariling mundo, tumangging bumigkas kahit isang pantig dahil sa matinding trauma. Minsan nang sinabi ni Celeste na wala ng pag-asa ang bata at tuluyan na itong nabaliw sa kalungkutan, maging si Arsenio ay sumuko na sa pagpapagamot sa anak. Ngunit sa pagkakataong ito, humakbang palapit si Tomasito. Iniwan ng bata ang kaligtasan ng nakabukas na pinto at dahan-dahang lumapit sa nakaupong si Lia. Ipinatong ng bata ang kanyang maliit at mainit na palad sa namamagang pisngi ng dalaga, isang simpleng haplos na nagtataglay ng libu-libong salita ng pag-alo. Parang pinipunasan ng inosenteng kamay na yon ang lahat ng pangiinsulto at sakit na ibinato ni na Doña Veronica at Celeste. Tumingala si Tomasito, sinalubong ang mga luha ni Lia ng sarili nitong nangingilid na luha. At sa ilalim ng malamig at madilim na gabi, dahan-dahang bumuka ang mga labi ng bata. Nanginginig ang kanyang panga, pilit na naghahanap ng lakas mula sa pinakailalim ng kanyang pusong matagal nang natutulog. Isang tinig na matagal nang nawala ang bumasag sa katahimikan, isang salitang nagbigay ng bagong kahulugan sa sugatang pagkatao ni Lia. Pinagmasdan ni Lia na maningnomba na may nanlalaking mga mata at tumigil na paghinga, ang paggalaw at ang hugis ng mga labi ni Tomasito. Ate Lia. Ang 2 salitang iyon na binigkas ng isang batang matagal nang napipinang trauma ay tila isang mainit na yakap na pumawi sa lamig ng gabing iyon. Para itong balsamo na dahan-dahang humilom sa mga sugat na nilikha ng matatalim na salita ni na Doña Veronica at Celeste. Habang nakatingin si Lia sa maamong mukha ni Tomasito, tila bumalik ang kanyang diwa
sa mga unang araw ng kanyang paninilbihan sa mansyong ito, isang lugar na puno ng yaman ngunit salat sa kaluluwa. Noong unang tumapak si Leah sa marmol na sahig ng mansyon ng mga almazan, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Napakalawak ng bahay, puno ng mamahaling kristal at antigo. Ngunit ang katahimikan ay nakabibingi. Para itong isang magandang libingan. Ang mga kurtina ay laging nakasara upang hindi makapasok ang sikat ng araw. At ang mga muebles ay tila mga estatwang bawal galawin. Sa mga unang linggo niya, napansin niya kung paano iiwas si Arsenio sa sarili niyang mga anak. Alis ito bago pa man sumikat ang araw at uuwi. Kapag tulog na ang lahat, tila takot na makita ang lungkot sa mga mata ni na Tomasito at Bastian. Ang mga bata ay naiwan sa pangangalaga ni Celeste na madalas magpanggap na ina sa harap ng ibang tao ngunit nagiging halimaw kapag walang nakatingin. Sariwa pa sa alaala ni Leah ang isang hapon na hindi niya malilimutan. Nakita niya si Bastian na nadapa sa hardin habang tumatakbo. Sa halip na tulungan at patahanin ng bata, agad na sumugod si Celeste, hindi para tingnan ang sugat, kundi para inspeksyonin ang damit nito. "My gosh, Bastian! Look at what you did!" Ang boses ni Celeste ay matinis at puno ng iritasyon habang marahas na pinapagpag ang putik sa pantalon ng bata. "Ang mahal-mahal ng suot mo. Alam mo bang galing pa ito sa Europe? Why are you so clumsy? Ginagawa ko ang lahat para maging presentable kayo, tapos sisirain mo lang ang alaala ng mami niyo." Nanliit ang bata sa takot. Pigili ang pag-iyak habang nanginginig ang mga labi. Ang mga salita ni Celeste ay matatamis pakinggan kung hindi mo iintindihin ang laman. Ngunit para sa isang bata, lason ito na unti-unting pumapatay sa kanilang tiwala sa sarili. Nang tumalikod si Celeste upang sagutin ang kanyang telepono, mabilis na nilapitan ni Leah si Bastian. Hinila niya ito sa ilalim ng lilim ng hagdan, malayo sa mapanghusgang mata ng madrasta. Lumuhod si Leah sa harapan ng bata at inilabas ang kanyang panyo. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat, pinunasan niya ang dumi sa tuhod nito at ang mga luha sa pisngi. Wala siyang sinabing salita, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang pangakong hindi ito nag-iisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bastian ang haplos ng isang inang nagmamalasakit, hindi dahil sa presyo ng damit, kundi dahil sa nasaktan ang kanyang tuhod. Ang gabi ay kadalasang nagdadala ng mas malalim na lungkot sa mansyon. Isang gabi, inabutan ni Leah ang pag-uwi ni Arsenio. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Pumasok ang lalaki na gusot ang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. At may halong amoy ng alak at mamamahaling tabako ang kanyang hininga. Akala ni Leah ay sisigawan siya nito o uutusang umalis sa daanan, gaya ng nakasanayan niya sa mga mayayaman sa kanilang probinsya. Ngunit natigilan si Arsenio nang makita siyang gising pa, nagpupunas ng mesa sa sala. Sa halip na matakot, kumuha si Leah ng isang basong tubig na may tamang init. Hindi masyadong malamig para hindi mabigla ang tiyan, hindi rin mainit. Tahimik niya itong inabot sa kanyang amo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang saglit, nawala ang pader sa pagitan ng amo at katulong. Nakita ni Leah ang isang lalaking wasak, isang amang nangungulila at hindi alam kung paano buuin ang sarili. Ininom ni Arsenio ang tubig ng tuloy-tuloy. Nang ibalik niya ang baso, may bahagyang paglambot sa kanyang ekspresyon, isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Nang umakyat na si Arsenio, naiwan ang kanyang coat sa sofa. Lumapit si Leah at dahan-dahan itong pinulot. Niyakap niya ang tela at maingat na itinupi. Naamoy niya ang pinaghalong pabango ng lalaki at ang matinding kalungkutan na tila kumapit na sa bawat hibla ng damit nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi awa, kundi isang pagnanais na hilumin ang puso ng lalaking ito. Habang naglalakad pabalik sa kusina,
Napansin ni Leah si Celeste sa may gilid ng pasilyo. Akala niya ay tulog na ito, ngunit gising na gising ang babae. Nakaupo sa dilim habang may binubusising mga dokumento sa ilaw ng kanyang cellphone. Paulit-ulit ang pagtingin ni Celeste sa isang papel na mukhang bank statement ng pamilya Almazan. Nang maramdaman ni Celeste ang presensya ni Leah, mabilis nitong itinago ang papel sa kanyang dibdib at ibinato ang isang matalim na tingin na nagbabanta. Umatras si Leah. Alam niyang may itinatagong lihim ang babae, ngunit wala siyang kapangyarihang magtanong. Bumalik ang diwa ni Leah sa kasalukuyan nang biglang basagin ng isang matining na tunog ang katahimikan ng kanyang silid. Ang kanyang lumang cellphone ay umiilaw sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinabahan siya. Alam niyang walang tatawag sa kanya ng ganitong oras, maliban kung may masamang nangyari. Mabilis na dinampot ni Leah ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nanlalamig. Ang pangalan ng kanyang kapatid na si Maya ang nakaparehistro sa screen. "Hello? Maya?" Pabulong na sagot ni Leah. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses upang hindi marinig ng natutulog na si Tomasito na nasa labas pa rin ng kanyang pinto. Sa kabilang linya, ang boses ni Maya ay basag at puno ng takot. Tila hinahabol ang hininga sa gitna ng matinding pag-iyak. "Ate Leah, si Nanay." Nanigas ang buong katawan ni Leah. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. "Anong nangyari kay Nanay? Magsalita ka, Maya." "Isinugod namin siya sa ospital, ate. Inatake siya sa puso habang naglalaba kanina." Humahagulgol na sumbong ng kapatid. Ang bawat hikbi ni Maya ay parang latigo na humahampas sa konsensya ni Leah. "Kailangan daw siyang operahan agad, ate. Kung hindi tayo makakapagbigay ng deposito bago mag-umaga, hindi raw siya gagalawin ng mga doktor. Ate, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Wala kaming malapitan dito." Nalaglag ang balikat ni Leah. Napasandal siya sa malamig na pader, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang halagang hinihingi ng ospital ay napakalaki. Higit pa sa sweldo niya sa loob ng 1 taon. Kakapadala lamang niya ng kanyang sahod noong 1 linggo para sa gamot at pagkain nila sa probinsya. Walang-wala na siyang natira, kahit para sa sarili niya. "Gagawa ako ng paraan, Maya. Huwag kayong bibitaw. Sabihin mo kay Nanay, lumaban siya." Ang tanging naisagot ni Leah, bagaman sa loob-loob niya ay nilalamon siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Nang ibaba niya ang telepono, napatingin si Leah sa paligid ng kanyang maliit na silid. Nasa loob siya ng isang mansyon na punong-puno ng yaman. Ang mga Almazan ay nagtatapon ng pagkain na kaya sanang bumuhay sa isang pamilya sa loob ng 1 linggo. Ang halaga ng isang damit ni Celeste ay sapat na sana para mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Napakapanliliit ng pakiramdam. Nasa gitna siya ng karangyaan, ngunit namamatay ang kanyang ina dahil sa kawalan ng pera. Bumaling siya sa bintana. Sa labas, ang kalangitan ay nagbabadya ng isang malupit na panahon. Ang ulap ay maitim at mabigat. Tinatakpan ng anumang liwanag ng buwan. Nagsimulang bumagsak ang ulan. Hindi bilang ambon, kundi bilang malalaking patak na humahampas sa salamin ng bintana. Ang tunog ng ulan ay tila mga yabag ng paparating na unos. Isang babala na ang kanyang tahimik na pagdurusa ay magiging isang bagyong susubok sa kanyang katatagan. Tiningnan niya muli si Tomasito na tahimik na naghihintay sa kanya. Paano siya hihingi ng tulong kay Arsenio matapos ang nangyari kanina? Paano siya magmamakaawa sa isang lalaking hindi man lang siya kayang tingnan sa mata? Ngunit para sa buhay ng kanyang ina, lulunukin niya ang lahat. Ang hiya, ang pride, at ang takot. Sa labas, ang hangin ay umiihip ng malakas. Niyayanig ang mga puno at sumisipol sa mga siwang ng bintana, tila sumasabay sa magulong ritmo ng puso ni Leah.
Ang bagyo ay narito na. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay pilit na sumisilip sa mabibigat na kurtina ng mansyon. Tila nagdadala ng bagong pag-asa matapos ang isang gabing puno ng pangamba. Gayunpaman, ang bigat sa dibdib ni Leah ay hindi nabawasan. Ang boses ng kanyang kapatid na si Maya na humihingi ng tulong para sa kanilang inang nasa ospital ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa tapat ng pinto ng opisina ni Arsenio, ilang beses na itinaas at ibinaba ni Leah ang kanyang kamay. Ang kahoy na pinto ay tila isang higanting pader na naghihiwalay sa kanyang mundo at sa mundo ng kanyang amo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit ang imahe ng kanyang ina na nakaratay sa kama ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kumatok siya ng marahan. Ang tunog ng kanyang mga buko sa kahoy ay mahina at halos hindi marinig. "Come in!" Ang mababang boses mula sa loob. Pagpasok ni Leah, naabutan niya si Arsenio na nakaupo sa likod ng malawak na mesa, nakapangalumbaba at hinihilot ang kanyang sentido. Maraming papeles ang nakatambak sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko at nakatingin sa kawalan. Nang makita niya si Leah, bahagyang umayos siya ng upo, ibinalik ang maskara ng pagiging istrikto at malamig. "Sir Arsenio!" Panimula ni Leah. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme. I need to ask for a favor. Alam ko po, bago pa lang ako, but my mother is in the hospital. Kailangan po niya ng operasyon. Pwede po ba akong humingi ng advance? Inihanda na ni Leah ang kanyang sarili sa pagtanggi. Inaasahan niyang maririnig ang mga salitang hindi pwede o kaya ay isang sermong katulad ng ibinibigay ni Celeste. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang tingin ng amo. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang pagbukas ng drawer at ang pag-alis ng takip ng isang mamahaling pluma. Ang tunog ng dulo ng pluma na gumuguhit sa papel ay mabilis at tiyak. Walang tanong, walang panghuhusga. Inabot ni Arsenio ang isang tsekeng papel kay Leah. Nang tingnan ito ng dalaga, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang halagang nakasulat ay doble ng kanyang hinihingi. "Sir, sobra po ito." Nanginginig na wika ni Leah. "Hindi ko po alam kung kailan ko ito mababayaran." Tinitigan siya ni Arsenio. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leah na nawala ang yelo sa mga mata nito. Napansin ng lalaki ang panginginig ng mga balikat ng dalaga at ang mga pasang dulot ng walang tulog na pag-aalaga sa kanyang mga anak. "Take it!" Maikling utos ni Arsenio, ngunit ang tono ay malumanay. "Your family needs it. Just take care of my sons. They seem happy with you." Ang simpleng kabutihang yon ay nagdulot ng isang mainit na alon sa puso ni Leah. Lumabas siya ng opisina na may magaan na pakiramdam, hindi lamang dahil nailigtas ang kanyang ina, kundi dahil nakita niya ang isang bahagi ni Arsenio na pilit nitong itinatago, ang isang pusong marunong makaramdam. Bilang pasasalamat, nagpasya si Leah na ibuhos ang kanyang saya sa mga bata. Nang hapong iyon, sa malawak na hardin na dati ay tahimik at walang buhay, nagturo si Leah kina Tomasito at Bastian kung paano gumawa ng saranggola. Gamit ang mga lumang dyaryo, walis tingting, at gawgaw na niluto sa kusina, bumuo sila ng isang simpleng laruan na hindi mabibili ng pera. Ang hangin ay umihip ng presko, tinatangay ang mga dahon sa damuhan. Ang tawa ni Bastian ay umaaling-awngaw sa buong bakuran, isang musika na matagal nang hindi naririnig sa mansyong yon. Kahit si Tomasito, bagaman hindi pa rin nagsasalita, nang madalas ay may malawak na ngiti habang hawak ang pisi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang pinagmamasdan ang saranggola na sumasayaw sa himpapawid. Hindi nila namalayan ang maagang pagdating ng sasakyan ni Arsenio. Bumaba ang lalaki at natigilan sa nakita. Ang kanyang mga anak,
na laging nakakulong sa air-conditioned na kwarto at naglalaro ng iPad, ay ngayoy pawisan, marumi ang mga paa, at tumatakbo sa ilalim ng araw. Sa halip na magalit o pumasok sa kanyang opisina, may kung anong humila kay Arsenio. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang mamahaling sapatos na balat. Inalis niya ang kanyang coat at itinaas ang manggas ng kanyang polo. Tumapak siya sa damuhan. Naramdaman ang lamig ng lupa sa kanyang mga paa. Isang sensasyon na nagpaalala sa kanya na siya ay tao rin. Hindi lamang isang makina ng kumpanya. Lumapit siya kay Bastian at tinulungan itong hawakan ang PC. "Let Papa help you, anak. The wind is stronger there." Napatingin si Lia kay Arsenio. Ang hangin ay nilalaro ang buhok ng lalaki. At sa sandaling iyon, hindi siya mukhang bilyonaryo. Mukha siyang isang ama. Isang tunay na ama. Habang umaatras si Lia upang bigyan ng espasyo ang mag-ama, nakatingala siya sa saranggola. Hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno sa kanyang dinadaanan. Nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay tila umiikot habang siya ay tutumba patalikod. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang likod sa lupa, naramdaman niya ang isang matibay na bisig na sumalo sa kanya. Sinalo siya ni Arsenio. Sa isang iglap, naglaho ang ingay ng paligid. Ang tanging naramdaman ni Lia ay ang init ng katawan ni Arsenio na nakadikit sa kanyang likod. Ang matibay na kamay nito na nakahawak sa kanyang baywang at ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki na tumatama sa kanyang balikat. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, damo, at ang natural na init ng isang lalaking pagod, ngunit puno ng buhay. Dahan-dahang itinayo siya ni Arsenio, ngunit hindi agad binitiwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin na mas malalim pa sa anumang salita. Walang mali siya, ngunit puno ng kuryente. Tila ba sa sandaling iyon, nag-usap ang kanilang mga kaluluwa. Kinikilala ang parehong lungkot at parehong pagnanais na sumaya. "Are you okay?" Bulong ni Arsenio. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Ang kanyang hininga ay dumampi sa noo ni Lia. Tumango lang si Lia, hindi makapagsalita, habang ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib na parang isang tambol na mabilis ang ritmo. Sa mataas na balkonahe ng mansyon, isang pares ng mata ang nakasaksi sa lahat. Nakatayo doon si Celeste. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na barandilya. Lumilikha ng maliliit na lamat sa barnis dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang inggit ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang sikmura. Ang selos ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa sikmura ni Celeste. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na barandilya. Lumilikha ng maliliit na lamat sa barnis dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang tinginan ni Arsenio at Lia sa ibaba ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan, isang eksenang hindi niya kailanman nakuha mula sa lalaking matagal na niyang inaasam. Mabilis na naglaho ang nangiti sa mga labi ni Celeste at pinalitan ito ng isang malamig na maskara. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila nagbabadya ng paparating na panganib. Bagaman pinilit niyang gawing pino ang kanyang kilos. Pagdating sa hardin, agad niyang binasag ang mahika ng sandaling iyon. "Oh, careful there!" Matinis na sigaw ni Celeste habang papalapit. Kunwaring nag-aalala, ngunit may halong babala sa kanyang mga mata. "You might hurt yourself, Lia, at baka madamay pa si Arsenio sa kapabayaan mo." Mabilis na bumitaw si Arsenio, tila nagising mula sa isang malalim na panaginip. Bahagyang umatras si Lia, ang kanyang mukha ay namula sa hiya habang inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Yumuko siya bilang pagpapakita ng respeto, ngunit naramdaman niya ang matalim na titig ni Celeste na tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. "I'm sorry, Ma'am Celeste."
nadulas lang po ako. Mahinang paliwanag ni Leah. Of course, nadulas ka. Makahulugang sagot ni Celeste. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Arsenio at marahang pinagpag ang balikat nito. Tila inaalis ang anumang bakas ng pagkakadikit nito sa katulong. Arsenio, you have a meeting in an hour. You shouldn't be out here playing like a child. Ang dumi mo na. Tumango lang si Arsenio, muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging malamig na negosyante. Ngunit bago siya tumalikod, nag-iwan siya ng isang huling sulyap kay Leah, isang tingin na puno ng pag-aalala na hindi nakaligtas sa paningin ni Celeste. Nang makaalis si Arsenio at ang mga bata ay dinala na ng yaya pabalik sa loob, naiwan si Leah at Celeste sa hardin. Ang hangin ay biglang lumamig. Lumapit si Celeste kay Leah. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Huwag kang mag-ilusyon, Leah. Simulang wika ni Celeste, ang bawat salita ay dahan-dahan at marin. Just because he touched you doesn't mean you're special. He's just being kind. Huwag mong gamitin ang awa niya para umangat sa buhay. Alam nating pareho kung saan ka nababagay. Sa kusina, hindi sa braso ng amo mo. Do your job, get paid, and know your place. Naiwan si Leah na nakatayo sa gitna ng malawak na hardin. Ang mga salita ni Celeste ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kinagabihan, habang tahimik na naghuhugas ng pinggan si Leah sa kusina, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang hintuturo. Napansin niyang may maliit ngunit malalim na hiwa roon mula sa pisi ng saranggola kanina. Ang sabon at tubig ay lalong nagpapakirot sa sugat, ngunit tiniis niya ito, sanay na sa pagbabaliwala sa sariling sakit. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Arsenio, may bitbit na baso, marahil ay kukuha ng tubig. Natigilan ito nang makita si Leah na nakangiwi habang tinititigan ang dumudugong daliri. Sa halip na kumuha ng tubig, lumapit si Arsenio sa kanya. Walang salita. Kinuha nito ang first aid kit mula sa ibabaw ng refrigerator. Hinawakan ni Arsenio ang kamay ni Leah. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, kabaligtaran ng inaasahan ni Leah sa isang mayamang negosyante, ngunit puno ng ingat, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kusina. Ang tanging naririnig lamang ni Leah ay ang sarili niyang paghinga na pilit niyang pinakakalma at ang mabilis na tambol sa kanyang dibdib na tila nagbabadya ng isang bagyong emosyonal. Dahan-dahang nilinis ni Arsenio ang sugat gamit ang bulak at alkohol. Napapikit si Leah nang dumampi ang hapdi sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang naramdaman niyang init sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa kumpanya, ang lalaking tinatawag na Yelo ng mga empleyado, ay narito ngayon, nakayuko sa harap niya at ginagamot ang isang hamak na sugat ng katulong. You have working hands. Mahinang puna ni Arsenio habang tinititigan ang mga kalyo sa palad ni Leah. Wala itong bahid ng panghuhusga, kundi puno ng pagkamangha. Kamay ng taong marunong mabuhay. Nag-angat ng tingin si Leah. Nakita niya ang lungkot at paghanga sa mga mata ng amo. Sa lapit ng kanilang mga mukha, naaamoy niya ang banayad na amoy ng sabon at alak sa hininga nito. Napalunok si Leah, tila may baras sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang salita. Dahan-dahang inalis ni Arsenio ang balat ng isang maliit na band-aid. Maingat niya itong idinikit sa sugat ni Leah. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humaplos sa magaspang na balat ng dalaga. Para bang isang mamahaling porselana ang kanyang hawak at hindi kamay ng isang katulong. Thank you, Leah. Bulong ni Arsenio, ang kanyang boses ay mababa at paos, puno ng emosyon na matagal nang kinikimkim. For making them smile, for making Bastian laugh again. Hindi ko alam kung paano gawin yon. Nag-init ang pisngi ni Leah. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, sa gitna ng amoy ng bawang at mantika, naramdaman niya ang isang uri ng koneksyon
na hindi dapat umusbong. Isang kilig na delikado ngunit matamis. Trabaho ko po yun, sir. Halos pabulong na sagot ni Leah, bagaman alam ng kanyang puso na higit pa sa trabaho ang nararamdaman niya para sa mga bata. At ngayon, para sa ama ng mga ito. Nagtagal ang tingin ni Arsenio sa kanya. Tila may nais pang sabihin, tila may nais pang aminin, ngunit mabilis na bumalik ang realidad. Binitiwan ni Arsenio ang kanyang kamay, tumikhim at umatras. Ang init na bumabalot sa kanila ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na lamig ng distansya. "Good night, Leah." Maikling paalam nito bago mabilis na lumabas ng kusina. Iniiwan si Leah na tuliro at hawak-hawak ang kanyang daliring may band-aid. Isang maliit na patunay na totoo ang nangyari. Upang pakalmahin ang sarili, nagpa siyang mag-ikot si Leah sa ibabang palapag upang siguruhin na nakasara ang lahat ng ilaw. Pagdaan niya sa tapat ng aklatan, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya at nakita si Arsenio na nakatayo sa harap ng isang bukas na aparador. Magulo ang buhok ng lalaki at balisa ang kilos nito. Halos itaob ni Arsenio ang mga gamit sa loob ng drawer. Alam ni Leah ang hinahanap nito. Nakita na niya ang kahong yun dati habang naglilinis, isang lumang kahong pelus na naglalaman ng mga sulat ng namatay nitong asawa. Ito ang tanging kayamanan na laging binabalikan ni Arsenio tuwing nalulungkot ito. Ngunit wala doon ang kahon. Blanko ang aparador. Nakita ni Leah ang pagbagsak ng balikat ni Arsenio, ang paghilamos nito ng palad sa mukha dahil sa frustrasyon. Sino ang kukuha ng mga liham? Tanong ni Leah sa kanyang isipan. Wala namang halaga iyon sa iba. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Naaalala ang matatalim na tingin ni Celeste kanina sa hardin. Bago pa man siya makapag-isip, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin mula sa labas. Ang mga kurtina sa sala ay ahas na sumayaw at ang mga kandila sa pasilyo ay namatay. Bumukas ng marahas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Hindi ito dahil sa hangin. Sa bukana ng pinto, sa gitna ng dilim at nagbabadyang ulan, tumambad ang isang figura na nagdulot ng kilabot sa buong kabahayan. Nakatayo doon si Doña Veronica Almazan. Ang kanyang suot na itim na bestida ay kasing dilim ng gabi at ang kanyang mga alahas ay kumikinang na parang mga mata ng isang mabangis na hayop. Sa likod niya ay ang mga katulong na nagkakagulo sa pagbubuhat ng kanyang 12-dosenang maleta. Ang hangin ay pumasok sa loob ng bahay, dala ang amoy ng ulan at ang lamig ng paparating na bagyo. Dahan-dahang inilibot ng Donya ang kanyang paningin sa sala, na para bang isang reyna na bumalik sa kanyang kaharian upang linisin ito. Ang kanyang matatalim na mata ay dumiretso at tumigil sa isang tao na nakatayo sa gilid ng pasilyo. Kay Leah, ang tingin na ibinato ni Doña Veronica ay puno ng pagkasuklam. Tila nakakita siya ng isang insekto na kailangang puksain agad. Napahawak si Leah sa kanyang dibdib. Ang mainit na alaala ng paghaplos ni Arsenio kanina ay agad na nilamon ng nagyayelong takot. Ang tunay na unos ay hindi na sa labas ng bahay. Kakapasok lang nito sa loob. Ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip sa nakabukas na pinto. Tila bumubulong ng isang babala na magbabago na ang lahat. Kasabay ng pagpasok ni Doña Veronica, tila tuluyang nilamon ng kadiliman ang buong mansyon. Ang init na iniwan ng presensya ni Leah sa hardin kanina ay naglaho na parang bula, pinalitan ng isang nagyayelong katahimikan. Ang mga katulong ay nagmamadaling gumalaw, yumuyuko sa tuwing dumadaan ang matanda, tila takot na matapunan ng kahit katiting na pagkasuklam mula sa mga mata nito. Lumabas si Arsenio mula sa aklatan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at kaunting inis. Lumapit din si Celeste mula sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag na tila isang anghel na sumasalubong sa kanyang patron. "Mom, you're here. You didn't tell us you were coming.
Wika ni Arsenio, ang kanyang boses ay formal at walang init. Hindi pinansin ni Doña Veronica ang anak. Ang kanyang atensyon ay nanatiling nakatuon kay Lia na nakatayo sa isang sulok, nagnanais na sana'y lamunin na lamang siya ng lupa. "Tita, welcome home!" Masiglang bati ni Celeste habang yumayakap sa matanda. "We missed you so much. Ang mansyon ay hindi kumpleto kung wala ka." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Veronica, ngunit agad din itong naglaho. "I came back because this house is losing its dignity." Matigas na wika niya, ang kanyang tinig ay umaalingawngaw sa buong sala. Ano itong mga halamang ito sa paso? Anong klasing mga bulaklak ito? Mukhang mga damo lang sa bukid. Isang malakas na senyas ng kanyang kamay ang ibinigay niya sa isang katulong kata. "Itapon ninyo lahat yan. Bukas na bukas din. I want my orchids back. I want this house to look like a home for the Almazans, not a farmhouse." Naramdaman ni Lia ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga halaman na iyon, mga gumamela at santan, ay siya at ang mga bata ang nagtanim. Araw-araw nila yung dinidiligan, pinagmamasdan ang bawat usbong, at ito ang nagbigay ng kulay sa dating malungkot na hardin. Ngayon, sa isang salita lamang ng Donya, itatapon na ang lahat ng kanilang pinaghirapan na parang basura. Kinagabihan, sa hapagkainan, lalong ipinaramdam ng matanda ang kanyang kapangyarihan. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling pagkain na ipinaluto niya. Ngunit ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa batong nakadagan sa dibdib ni Lia. Pinatayo siya ng Donya sa gilid, hindi pinayagang umalis, tila isang estatwang palamuti na pinagmamasdan ang bawat kilos ng pamilya. Isinilbi ni Lia ang mainit na sinigang na paborito ni Arsenio. Ito ang kanyang niluto, bago pa man dumating ang matanda, puno ng kalinga at pag-iingat. Ngunit nang ilapag niya ito sa tapat ni Doña Veronica, tiningnan lamang ito ng matanda nang may pandidiri. "What is this?" Malamig na tanong nito. "Sinigang po, senyora," magalang na sagot ni Lia. Kinuha ng Donya ang isang pitsel ng malamig na tubig. Walang babala, ibinuhos niya ito sa mangkok ng sinigang. Ang usok at init ay agad na naglaho. Ang sabaw ay lumabnaw at kumalat sa mantel. "This is food for peasants, patay gutom. My family deserves better," mariing wika ni Doña Veronica. Hindi man lang sumulyap sa namumutlang mukha ni Lia. Walang kumibo. Si Celeste ay nagpipigil ng ngiti. Si Arsenio ay nakatingin lamang sa kanyang plato. Ang kanyang panga ay naninigas, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang gabing iyon, sa loob ng aklatan, masinsinang kinausap ni Doña Veronica ang kanyang anak. Sa labas ng pinto, naririnig ni Celeste ang lahat. May ngiting tagumpay sa kanyang mga labi habang nakasandal sa pader. "Look at what's happening to your family, Arsenio." Matigas na panimula ng matanda. "Your sons are running wild, playing with dirt. This house is losing its prestige. At ikaw, hinahayaan mong isang hamak na katulong ang magpatakbo ng buhay mo at ng mga anak mo." "Mom, she's good with the kids." Mahinang katwiran ni Arsenio. "Good with the kids o magaling umakit sa'yo?" Patutsada ng ina. "Gumising ka, Arsenio. Ganyan ang mga babaeng yan. Gagamitin ang kahinaan mo, ang mga bata, para makapasok sa pamilya natin. You are forgetting your responsibility. You are forgetting your late wife." Ginamit ng Donya ang pinakamabigat na sandata, ang alaala ng namatay na asawa ni Arsenio. "Bago mamatay si Adela, ipinangako mo sa kanya na aalagaan mo ang pamilya. At si Celeste," patuloy ng matanda, ang boses ay tila isang ahas na pumupulupot sa leeg ni Arsenio. "Siya ang matalik na kaibigan ni Adela. Siya ang nag-alaga sa iyo at sa mga bata nung mga panahong wasak na wasak ka. We owe her. Malaki ang utang na loob natin sa kanya at sa pamilya niya." Ito ang salitang laging nagpapayuko kay Arsenio. Utang na loob. Isang kadenang hindi nakikita,
ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal. Si Celeste ang nararapat na maging ina ng mga apo ko. Siya ang karapat-dapat na maging Mrs. Almazan, hindi ang isang babaeng amoy lupa. The wedding should happen soon. It's for the good of the company, for the good of this family. It's your duty. Nakita ni Leah ang anino ni Arsenio mula sa siwang ng pinto. Nakita niya ang pagyuko ng mga balikat nito, ang kawalan nito ng kakayahang ipagtanggol hindi lang si Leah, kundi ang sarili nitong kaligayahan. Isang malupit na pagkamulat ang tumama kay Leah. Ang pag-asa na unti-unting nabuo sa kanyang puso ay biglang dinurog. Sa mundo ng mga Almazan, ang pag-ibig ay sinusukat ng kapangyarihan at utang na loob, hindi ng tibok ng puso. Umatras si Leah. Dala-dala ang bigat ng katotohanan yon. Pagbalik niya sa kusina, naabutan niya si Bastian na nagtatago sa ilalim ng mesa. Umiiyak ito ng tahimik. Marahil ay narinig ang sigaw ng kanyang lola. Lumuhod si Leah at dahan-dahang inabot sa bata ang isang maliit na piraso ng candy na itinago niya sa kanyang bulsa. Kinuha ito ni Bastian. Ang maliliit nitong daliri ay nanginginig. Sa gitna ng kadiliman at pagmamalupit, ang simpleng candy na iyon ay isang sinag ng pag-asa. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, may kausap si Celeste sa kanyang telepono. Pabulong ang kanyang boses at nagsasalita siya sa wikang banyaga. Isang wikang hindi naiintindihan ng mga katulong. Narinig ng nagdadaang si Manang Fe ang pangalan ng isang sikat na doktor at ang salitang pabor. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos si Leah ng kanyang higaan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Walang katok, walang babala. Pumasok si Celeste. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig, na para bang isang berdugo na maghahatid ng sentensya. Inihagis niya sa kama ni Leah ang isang makapal na sobre at isang tiket sa eroplano. My gift to you. Sarkastikong wika ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Umalis ka na bukas. Bumalik ka sa pinanggalingan mong probinsya. Huwag mo nang hintaying gawin kong impyerno ang buhay mo dito. Tinitigan ni Leah ang sobrang puno ng pera at ang tiket sa eroplano na nakapatong sa kanyang manipis na kumot. Ang mga ito ay tila isang malupit na paalala ng kanyang katayuan, isang bagay na maaaring bilhin, bayaran at itapon anumang oras. Ngunit sa halip na matakot, isang apoy ng paglaban ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinagliyab ng pagmamahal niya sa mga bata at ng natitirang dignidad sa kanyang pagkatao. Kalmado niyang kinuha ang tiket sa eroplano. Sa harap mismo ni Celeste, dahan-dahan niya itong pinunit. Una sa gitna, tapos sa gitna ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito na tila mga puting paru-parong nalaglag sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya ang sobre ng pera at iniabot ito pabalik sa nagulat na si Celeste. Hindi po ako aalis. Matatag na wika ni Leah, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang utang ko po ay kay Sir Arsenio, hindi sa inyo. Hanggat hindi niya sinasabing umalis ako, mananatili ako dito dahil kailangan ako ng mga anak niya. Nawala ang kulay sa mukha ni Celeste. Ang pagkasorpresa ay mabilis na napalitan ng matinding galit. How dare you? Pasitsit niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na handang manuklaw. You will regret this. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang umalis sa pamamahay na ito. Kinabukasan, isinagawa ni Celeste ang kanyang masamang balak. Isang nakabibinging sigaw ang gumising sa buong mansyon. Nagmula ito sa silid ni Doña Veronica. Puno ng pag-aalala, ang lahat ng katulong ay nagtakbuhan papunta roon, kasama si Leah. Naabutan nila ang matanda na nakatayo sa harap ng kanyang tokador. Nanginginig sa galit at nanlalaki ang mga mata. My ring! My heirloom ring! It's gone! Ninakaw! Ang singsing na yon ay hindi basta-basta alahas. Ito ay pamana pa mula sa lola, sa tuhod ng mga Almazan, isang simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan. Agad na pumasok si Celeste sa eksena
Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Leah. Tita, calm down. Nasaan ba ang huling pinaglagyan ninyo? At bago pa man makasagot ang matanda, idinugtong niya, hindi kaya. Oh my God, Leah, ikaw lang ang pumasok dito kaninang umaga para maglinis, di ba? Ang lahat ng mata ay napabaling kay Leah. Ang akusasyon ay kasing talim ng isang punyal na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi po ako. Mabilis na tanggi ni Leah, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Wala po akong kinuha. Liar! Ikaw lang naman ang may motibong magnakaw dito. You're desperate for money, di ba? Para sa nanay mo. Sigaw ni Celeste, ginagamit ang kahinaan ni Leah laban sa kanya. Walang awang ipinag-utos ni Doña Veronica na halughugin ang lahat, lalo na ang silid ni Leah. 2 gwardiya ang pumasok sa maliit na kwarto ng dalaga. Walang pakundangan nilang ibinuhos ang lahat ng laman ng kanyang aparador. Ang kanyang iilang damit, mga lumang sulat mula sa kanyang ina, at ang rosaryong luma na tanging pamana sa kanya ay nagkalat sa maruming sahig na parang basura. Dumating si Arsenio na abala ng kaguluhan. Natigilan siya nang makita ang eksena. Si Leah na umiiyak sa isang sulok habang nilalapastangan ng mga gwardiya ang kanyang personal na gamit. Isang kislap ng duda ang dumaan sa kanyang mga mata. Kilala niya si Leah. Sa maikling panahon, nakita niya ang kabutihan at katapatan nito. Stop this, mahinahon ngunit may autoridad na utos ni Arsenio. Nagulat ang lahat. Sa halip na maniwala agad sa ina at kay Celeste, lumapit si Arsenio kay Celeste. Celeste, can I see your bag? Nagulat si Celeste. What? Why me? Arsenio, she's the thief. Just show me your bag, mariing ulit ni Arsenio. Walang nagawa. Nanginginig na iniabot ni Celeste ang kanyang mamahaling Hermes bag. Binuksan ito ni Arsenio. Sa harap ng lahat, kinuha niya mula sa loob ang kumikinang na singsing na diamante. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Doña Veronica. Si Leah ay napahinga ng maluwag. Ang luha ng pasasalamat ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang maliit na tagumpay. Isang patunay na may tiwala sa kanya si Arsenio. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Biglang humagulgol si Celeste, isang malakas at makabagbag damdaming pag-iyak. Oh my God! She framed me! Inilagay niya yan sa bag ko! Sigaw niya habang umiiling-iling. Tila siya ang tunay na biktima. Kinausap niya ako kagabi. Nagmakaawa siya na bigyan ko siya ng pera. Tinanggihan ko siya. Kaya ngayon, gusto niya akong sirain. Gusto niyang pag-awayin tayo, Arsenio. She wants to ruin our family. Isang napakagaling na pagbaliktad ng sitwasyon. Isang obra maestra ng pagsisinungaling. Ang mga luha ni Celeste ay tila mas kapani-paniwala kaysa sa katotohanan. Si Doña Veronica, na mas naniniwala sa isang babaeng kauri niya kaysa sa isang katulong, ay agad na kumampi kay Celeste. Nakita mo na, Arsenio? She's a manipulative snake. Palayasin mo na yan bago pa niya wasakin ang pamilya natin. Nalito si Arsenio. Sa isang banda ay ang katotohanang nakita niya. Sa kabilang banda ay ang panggigipit ng kanyang ina at ang mga luhang puno ng drama ni Celeste. Ang pag-aalinlangan ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Leah, na ngayon ay puno ng pagkabigla at sakit. Leah, manatili ka muna sa kwarto mo. Ang tanging nasabi ni Arsenio, ang kanyang boses ay walang emosyon. We will investigate this further. Ang desisyong yon, bagaman tila patas, ay isang sampal sa mukha ni Leah. Ang hindi niya pagpanig sa kanya ay isang malinaw na mensahe. Wala pa ring buong tiwala ang lalaki sa kanya. Ang maliit na tagumpay kanina ay naging isang mas malaking kabiguan habang pinipilit siyang dalhin ng mga gwardya pabalik sa kanyang silid. Naramdaman ni Leah ang isang mahigpit na pagkapit sa laylayan ng kanyang damit. Si Tomasito. Nakatayo ito roon,
Ang mga mata ay puno ng luha at galit. Nakatingin sa kanyang ama na tila sinasabing, "Paano mo nagawa ito kay Ate Lia?" Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, isang anino ang gumapang palabas ng bahay, si Celeste. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa madilim na bahagi ng hardin. Malapit sa malalim na swimming pool, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Yes, it's me." Bulong niya sa telepono. May ngiti sa kanyang mga labi. "The plan is working perfectly. Bukas, siguradong wala na siya dito." Tumingala siya sa pool. Ang tubig ay kalmado at madilim. Sumasalamin sa liwanag ng buwan na parang isang itim na salamin. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay lumawak. Isang nangiting nagbabadya ng isang mas malala pang trahedya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lia dahil sa isang masamang panaginip. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Pagdaan niya sa tapat ng silid ng mga bata, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Bastian. Sumilip siya sa loob. Ang kama ng bata ay walang laman. Walang Bastian. Tanging ang bukas na bintana na nakaharap sa direksyon ng pool ang naiwan. Ang lamig ng gabi ay biglang naging isang nakakapasong takot na gumapang sa buong katawan nila. Ang walang laman na kama ni Bastian at ang bukas na bintana ay nagpinta ng isang larawan ng panganib sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Ang tanging tinatakbo ng kanyang isip ay ang direksyon ng swimming pool. Sa gilid ng pool, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng isang maputlang ilaw sa eksena. Nakatayo roon si Celeste, nakatalikod, at may kausap sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. "I don't care about the market fluctuations. I told you to sell." Pasigaw na bulong niya sa kausap. Dahil sa tindi ng kanyang inis at pagkaabala, hindi niya napansin ang bakal na tarangkahan ng pool area na naiwan niyang nakabukas. Isang paanyaya sa kapahamakan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang halaman, nakita ni Lia si Bastian. Sinusubukan ng bata na abutin ang kanyang laruang robot na nahulog malapit sa gilid ng tubig. Isang inosenteng pag-abot, isang maling hakbang sa madulas na semento. Ang mundo ay tila bumagal. Nakita ni Lia ang pagkawala ng balanse ng bata, ang pag-angat ng mga maliliit nitong kamay sa hangin, at ang tahimik na pagbagsak nito sa malalim at madilim na bahagi ng tubig. Walang sigaw, walang splash. Isang mabilis at nakamamatay na paglubog. Hindi narinig ni Celeste ang nangyari. Patuloy pa rin ito sa pakikipagtalo sa telepono. Ngunit narinig ni Lia ang tunog ng pagbagsak ng tubig, kahit gaano kahina, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang kulog. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tila isang hayop na pinoprotektahan ng kanyang anak, sumugod si Lia. Tumalon siya sa nagyayelong tubig ng pool nang walang pakialam sa kanyang suot na damit. Ang bigat ng kanyang basang uniforme ay humihila sa kanya pababa. Ngunit ang kanyang mga braso ay walang tigil na gumagalaw, hinahanap ang maliit na katawan sa ilalim ng madilim na tubig. Nakita niya si Bastian, lumulubog. Ang mga mata ay nakadilat sa takot. Buong lakas niyang inangat ang bata. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw na para sa hangin, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng batang nasa kanyang mga bisig. Nang sa wakas, ay maiahon niya ang bata sa gilid ng pool, doon lamang napansin ni Celeste ang kaguluhan. Ibinalibag niya ang kanyang telepono. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng isang kalkuladong plano. Nakita niya ang isang perpektong pagkakataon. Sa halip na tumulong, sinampal ni Celeste ang kanyang sariling mukha ng malakas. Ginulo niya ang kanyang mamahaling buhok at pagkatapos ay naglabas siya ng isang nakabibinging sigaw na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. "Saklolo! Tulong! Si Lia!" Nilulunod niya si Bastian. Ang sigaw na yon ang gumising sa lahat.
Nakaluhod si Lia sa tabi ng walang malay na si Bastian, inuubo, nanginginig sa ginaw, at pilit na ginagawa ang CPR na natutunan niya sa isang seminar sa kanilang barangay. Bastian, gumising ka anak. Please. Paulit-ulit niyang bulong. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok. Ngunit pagdating ng mga gwardya at ni Doña Veronica na balot sa kanyang sedang roba, ang nakita nila ay isang ibang eksena. Si Lia na nakapatong sa bata at si Celeste na humahagulgol sa isang sulok, mukhang kaawa-awa at takot na takot. She did it. I saw her. Umiiyak na ako sa ni Celeste. Itinuturo ang nanginginig na si Lia. Narinig ko siyang nagbabanta kagabi. Dahil sa galit niya sa pamilya, dinamay niya ang bata. She tried to drown him. Dumating si Arsenio, tumatakbo. Ang kanyang mukha ay walang kulay sa takot. Ang una niyang nakita ay ang kanyang anak na nakahandusay sa sahig, maputla at hindi gumagalaw. Ang pangalawa ay si Lia, na basaang-basa at nakaluhod. At ang pangatlo ay si Celeste, na sumugod sa kanya at yumakap, umiiyak na parang isang tunay na biktima. Arsenio, she's a monster. She tried to kill your son. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lia. Galing ito kay Celeste, na ngayon ay nag-anyong isang nag-aalab na ina na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Sinundan pa ito ng isa. At isa pa. Hindi gumanti si Lia. Hindi niya ininda ang sakit at hapdi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Bastian. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagdidiin sa dibdib ng bata. Umaasa sa isang milagro. Paulit-ulit siyang bumubulong ng panalangin. Isang desperadong pakiusap sa Diyos na ibalik ang hininga ng inosenteng bata. Sa wakas, umubo si Bastian. Isang mahinang ubo na nagbuga ng tubig. Sinundan ito ng isang mahinang iyak. Buhay siya. Nakahinga ng maluwag si Lia. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang tagumpay ay naging abo. Sa mata ng lahat, siya pa rin ang kontrabida. Dumating ang ambulansya, ang mga ilaw nito ay kumikislap at nagbibigay ng pula at asul na kulay sa madilim na hardin. Isinakay si Bastian sa stretcher. Susunod sana si Lia sa loob. Nais niyang samahan ng bata. Ngunit 2 gwardiya ang humarang sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga braso ng mahigpit. Tumingin siya kay Arsenio, nagmamakaawa. Umaasang makikita ng lalaki ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang malamig at blangkong pader. Ang titig ni Arsenio ay puno ng pagkalito, takot at higit sa lahat, pag-aalinlangan. Ang titig na yon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kaluluwa ni Lia. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang lumayo. Dala-dala ang batang iniligtas niya at ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Naiwan siyang nakatayo sa gilid ng pool, nanginginig sa ginaw at sa sakit ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Sa damuhan, ilang pulgada lang mula sa kanyang paa, naiwan ang laruang robot ni Tomasito. Isang maliit at pulang ilaw ang tahimik na kumikislap sa dibdib nito. Isang malakas na ulan ang bumuhos mula sa kalangitan, tila nakikidalamhati sa sawing kapalaran ni Lia. Ang bawat patak ay humahampas sa bubong ng mansyon, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pagkabigo sa kanyang puso. Pinaupo siya ng mga gwardya sa isang silya sa kusina, basang-basa, nanginginig sa ginaw, at naghihintay ng kanyang sentensya. Sa koridor ng pribadong ospital, ang sahig ay kumikinang sa kalinisan at ang hangin ay amoy antiseptiko. Ligtas na si Bastian. Ayon sa doktor, kung naantala pa ng ilang segundo ang pag-ahon sa kanya, maaaring hindi na naisalba ang kanyang buhay. Ang balitang iyon, na dapat sana'y magdulot ng ginhawa, ay ginamit ni Doña Veronica bilang isa pang sandata. Nakita mo na, Arsenio, malinaw pa sa sikat ng araw. Mariing wika ng matanda, ang kanyang boses ay isang matinis na bulong na puno ng lason.
That girl is a psychopath. Kung hindi dahil sa mabilis na pagresponde ni Celeste, baka ngayon ay naglalamay na tayo. It's either you hand her over to the police or you get rid of her tonight. Ayokong madungisan pa ang pangalan ng pamilya natin dahil sa isang hamak na kriminal. Nakatayo si Arsenio sa harap ng salamin ng silid ni Bastian. Pinagmamasdan ang kanyang natutulog na anak. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang imahe ni Leah na walang takot na tumalon sa pool ay sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit agad itong nabubura nang humahagulgol na mukha ni Celeste at nang matitigas na salita ng kanyang ina. Sa sandali ng matinding takot para sa buhay ng kanyang anak, nanalo ang duda. Nanalo ang dugo. Bumalik si Arsenio sa mansyon na tila isang multo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naabutan niya si Leah sa kusina. Nakayuko pa rin. Ang basang buhok ay tumutulo sa sahig. Tumayo si Leah, puno ng pag-asa. Inakala niyang naroon si Arsenio upang makinig, upang alamin ang katotohanan. Ngunit naroon siya para tapusin ang lahat. Sir Arsenio, maniwala po kayo sa akin. Nanginginig na simula ni Leah. Hindi ko po kayang saktan ang mga anak ninyo. Mahal na mahal ko po sila. Hindi siya pinansin ni Arsenio. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan, sa isang madilim na sulok ng kusina. Get your things. Umalis ka na. Ang mga salitang yon ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Gumuho ang mundo ni Leah. Pero sir, saan po ako pupunta? Gabi na po. At umuulan. Pagmamakaawa niya, hindi para sa sarili, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Mula sa likod ni Arsenio, lumitaw si Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Arsenio, tila isang tropeyo. Pinalayas ka na, bingi ka ba? Huwag na huwag ka nang babalik, hamak na basurera. Matalim niyang sigaw. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa pagkasuklam. Tumingin si Leah kay Arsenio, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ng kahit isang salitang magpapatunay na minsan ay may pinagsamahan sila. Ngunit ang ginawa lamang ng lalaki ay tumalikod. Isang simpleng pagtalikod na dumurog sa bawat piraso ng pag-asa sa puso ni Leah. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na hatol. Walang nagawa si Leah kundi tumango. Bago siya tuluyang lumabas, may isang bagay siyang ginawa. Tahimik siyang pumasok sa sala at kinuha ang paboritong kumot ni Tomasito. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng sofa kung saan laging naghihintay ang bata tuwing umaga. Pagkatapos ay dumaan siya sa kusina. Sa ibabaw ng mesa, iniwan niya ang isang maliit na kwadernong puno ng kanyang sulat kamay, ang eksaktong oras ng gamot ng mga bata, ang mga pagkain na bawal sa kanila, at mga paalala kung paano sila patulugin. Isang huling pag-aalaga mula sa isang pusong sinugatan. Pagkatapos ay naglakad siya palabas. Ang dalawang gwardiya ang nagbukas para sa kanya ng dambuhalang tarangkahan. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa kanya, giniginawang kanyang katawan hanggang sa buto. Lumakad siya sa madilim na kalsada. Walang direksyon, walang bitbit, kundi ang kanyang basag na dangal. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Itinatago ang sakit na nararamdaman niya mula sa buong mundo. Sa loob ng mansyon, sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Tomasito. Gising siya. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtalikod ng kanyang ama. Nakita niya ang pagtaboy sa nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Nang magsara ang tarangkahan at tuluyan nang maglaho ang anino ni Leah sa dilim, bumagsak ang bata sa sahig. Naglabas siya ng isang sigaw, hindi isang simpleng iyak, kundi isang nakakikilabot na alulong ng pagkaulila at matinding galit. Ang kanyang unang malakas na ingay matapos ang 2 taon ng pananahimik. Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, isang malagim na musika na nagbabadya ng simula
ng isang mas malalim pang impyerno para sa pamilya Almazan. Isang impyernong sila mismo ang gumawa. Ang sigaw ni Tomasito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tumagos sa bawat sulok, at bumalik sa mga taingan ng pamilya Almazan na tila isang sumpa. Hindi ito iyak ng takot, kundi isang alulong ng matinding galit at pagkadurog ng puso. Ang mansyon na dati ay tahimik, ay ngayon ay naging isang sementeryo ng mga nawawalang pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay na dati ay puno ng kulay at tawa dahil kay Leah ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Hindi na kumakain ang mga bata. Si Bastian, bagaman nakaligtas sa trahedya, ay naging mas tahimik pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Si Tomasito naman ay nagkulong sa kanyang silid, tumangging kumain o lumabas, at hindi na muling nagsalita. Ang bawat pagtatangka ni Arsenio na lapitan ng kanyang mga anak ay sinasalubong ng matinding galit at pagtanggi. "Go away, Papa! You killed Ate Leah! You killed Ate Leah!" Sigaw ni Tomasito sa tuwing lumalapit ang kanyang ama sa pinto ng kanyang silid. Ang kanyang mga boses ay puno ng pagkamuhi. Sa loob ng silid, nakita ni Arsenio ang pagbabago sa kanyang anak. Ang mga paboritong laruan ni Tomasito ay nagkalat sa sahig, wasak at hindi na pinapansin. Ang maliit na gabi ay nababalutan ng isang matinding kalungkutan, isang lungkot na siya ang lumikha. Sinubukan ni Celeste na gampanan ang papel ng isang mapagmahal na ina, ngunit ang kanyang pagpapanggap ay butas-butas. Tuwing umaga, pinipilit niya ang mga bata na kumain, ngunit kapag walang nakatingin, kinukurot niya si Bastian sa braso dahil sa pag-iyak nito o dahil ayaw nitong magbihis. "Stop crying, Bastian! You're making Tita Celeste sick, ang drama mo!" Bulong niya nang may galit sa kanyang boses. Nakita ito ni Manang Fe, ang matandang kusinera na matagal nang nagtatrabaho sa mga Almazan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa awa para sa mga bata, ngunit natatakot siyang magsalita. Alam niyang kaya siyang paalisin ni Celeste anumang oras. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap sa mga bata tuwing nasa kusina sila. Ipinaparamdam ang tahimik na kalinga. Samantala, ibinuhos ni Arsenio ang sarili sa trabaho at madalas na pag-inom upang makalimot. Ang kanyang opisina ang naging kanyang kanlungan, isang lugar kung saan sinusubukan niyang takasan ang mabigat na konsensya. Ngunit kahit saan siya magpunta, patuloy na bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ni Leah, ang kanyang mga mata na puno ng sakit at ang kanyang pagmamakaawa noong gabing iyon. Ang kanyang pananahimik sa harap ng nangyari ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang pagkukulang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwing naalala niya ang panginginig ng mga balikat ni Leah sa ulan. Isang hapon, habang naglilinis ng kusina, napansin ni Arsenio ang isang maliit na kwaderno na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nakita ng mga katulong sa pagmamadali ng paglilinis pagkatapos ng pagpapaalis kay Leah. Kulay asul ang takip nito at may nakasulat na pangalan ni Leah sa harapan. Kinuha niya ito. Mabigat ang kanyang kamay habang binubuksan ang bawat pahina. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Leah. Mga detalye tungkol sa mga bata. Tomasito, 8 taong gulang. Allergy sa mani. Ayaw ng saging. Ang paboritong kwento bago matulog ay ang kwento ng mangingisda at ng bituin. Kailangang yakapin ng mahigpit bago matulog para hindi masamang panaginip. Bastian, 6 na taong gulang. Asthma. Kailangan ng gamot tuwing gabi. Ayaw ng gulay. Mas gusto ang nilagang itlog. Mahilig magtanim ng kalamansi. At sa huling pahina, may nakasulat na isang personal na mensahe. Ang sulat kamay ay maingat at tila binasag ang isang bahagi ng kanyang puso. Hindi kailangan ng mga bata ng perpektong bahay, Sir Arsenio. Kailangan nila ng isang amang handang makinig at naroroon. Sila ang inyong kayamanan. Pakinggan ninyo ang kanilang puso. Mahalin ninyo sila
ng buo. Huwag ninyo silang hayaang maging katulad ng isang bulaklak na hindi ninyo nadiligan. Bumagsak ang luha ni Arsenio, malakas at mainit, unti-unting dumadaloy sa kanyang muka. Lumipad ang kwaderno mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Ang kanyang puso ay kinain ng matinding pagsisisi at pangungulila. Ang mga salita ni Leah ay tila mga panaghoy na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, pumupukaw sa kanyang konsensya. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang sakit na dulot ng negosyo. Ito ang sakit ng isang amang nabigo. Sa gitna ng kanyang pagluha, may naramdaman siyang isang bagay sa ilalim ng pinto ng opisina. Isang maliit na kahon na nakabalot sa isang lumang panyo. Nandoon iyon, tila isinuksok ng palihim. Kinabahan si Arsenio. May bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang kinukuha ang kahon. Nagmula ito kay Manang Fe. Alam niya ang takot ng matanda. Kaya't mas nagulat siya sa ginawa nito. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay naroon ang laruang robot ni Tomasito. Ang robot na laging daladala ni Tomasito noong mga panahong kasama pa nila si Leah. May kumikislap na asul na buton sa dibdib ng robot. Dahan-dahang pinindot ni Arsenio. Sa loob ng tahimik na opisina, isang malakas at malinaw na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Isang boses na nagmula sa maliit na speaker ng laruan. Ang boses ni Celeste. Mamatay ka na sanang bata ka para mapalayas ko na ang asong yon. Matindi ang galit sa tinig ni Celeste, kasunod ng tunog ng pagbagsak ng tubig at ang nakakikilabot na mga salita. I don't care. She deserves it. I will make sure she pays for everything. Nanigas ang buong katawan ni Arsenio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding galit. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang lamig na matagal nang bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na puot na nagpaalab sa kanyang buong pagkatao. Ang mga salita ni Celeste, ang matinding galit sa boses nito, ang kasunod na pagbagsak ng tubig, at ang nakakikilabot na mga salita na nais nitong mamatay ang bata, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na humahampas na parang martilyo. Hindi makapaniwala si Arsenio. Ang babaeng matagal niyang kinupkop, ang babaeng inakala niyang nagmamalasakit sa kanyang mga anak, ay siyang gumawa ng ganoong kasamaan. Hindi lamang nito pinagbintangan si Leah, kundi si Celeste mismo ang naging dahilan ng pagkahulog ni Bastian. Ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng anak, ay halos mamatay dahil sa kapabayaan at kasamaan ng babaeng iyon. Kasabay ng pagkaunawa sa katotohanan, bumalik ang imahe ni Leah, basang-basa, nanginginig, umiiyak, at nakikiusap. Ang kanyang mga mata na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang pagtalikod niya, ang kanyang katahimikan, ang kawalan niya ng tiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Arsenio. Hindi dahil sa galit kay Celeste, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Paano niya nagawa yon kay Leah? Paano niya nagawang ipagtabuyan ang isang babaeng nagligtas sa buhay ng kanyang anak habang pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan ng isang halimaw? Ang hapdi sa kanyang puso ay higit pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman noon. Ito ang sakit ng isang taong nagkamali, isang amang nabigo, isang lalaking nagpabaya. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilin ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hinahayaan ang sakit na yon na maging gasolina sa kanyang pagdedesisyon. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya hahayaang makalusot si Celeste. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang buong katawan ay matigas na parang bato. Kinuha niya ang kwaderno ni Leah. Binasang muli ang huling mensahe. Hindi kailangan ng mga bata ng perpektong bahay, Sir Arsenio. Kailangan nila ng isang amang handang makinig at naroroon. Sila ang inyong kayamanan. Pakinggan ninyo ang kanilang puso. Mahalin ninyo sila ng buo. Huwag ninyo silang hayaang maging katulad ng isang bulaklak
na hindi ninyo nadiligan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong lakas kay Arsenio. Tama si Leah, ang kanyang mga anak ang kanyang kayamanan, at para sa kanila, handa siyang lumaban. Handa siyang wasakin ang lahat ng pader na pumipigil sa kanya. Handa siyang labanan ang kanyang ina. Handa siyang labanan si Celeste. Kinuha niya ang laruang robot. Pinindot ang buton ng recording. Ang boses ni Celeste ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Malinaw at nakakatakot. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang sandata. Tiningnan ni Arsenio ang oras. Madaling araw na. Ngunit hindi na siya makapaghintay. Ang apoy ng paghihiganti at katarungan ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Isang matalas na pagbabago sa ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Wala na ang duda. Wala na ang takot. Ang tanging naroon ay ang matinding determinasyon. Naglakad siya papunta sa salamin. Tiningnan ang kanyang sarili. Isang lalaking matagal nang natulog sa gitna ng karangyaan. Ngunit ngayon ay gising na. Ngunit saan siya magsisimula? Paano niya ibubunyag ang katotohanan? Paano niya maibabalik ang dignidad ni Leah? May isang kislap ng liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Ang nalalapit na taunang pagpupulong ng mga stockholder ng Almazan Group of Companies. Isang perpektong pagkakataon upang ilantad ang lahat. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bagay, ang harapin ang kanyang mga anak. At pagkatapos, ang hanapin ang babaeng itinaboy niya. Ang taunang pagpupulong ng mga stockholder ng Almazan Group of Companies ay ginanap sa isang marangyang ballroom. Ang hangin ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang lahat ng mga tanyag na tao sa mundo ng negosyo ay naroroon. Nakaupo sa mga bilog na mesa, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Arsenio sa entablado. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Veronica. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan si Arsenio. Sa tabi niya, nakangiti si Celeste. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Arsenio na tila nagpapahiwatig ng kanilang nalalapit na kasal. Ngunit ang nangiti ni Celeste ay mapaparam. Hindi alam ng lahat na ang pagpupulong na yon ay hindi lamang para sa mga ulat pinansyal. Ito ang magiging entablado ng pagbagsak ng isang halimaw at pagbangon ng isang ama. Tinitigan ni Arsenio ang mga mukha sa kanyang harapan. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagpapanggap, ang mga taong nag-akala na kontrolado nila ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mikropono. Good morning, ladies and gentlemen, panimula ni Arsenio. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Ngunit may isang hindi maipaliwanag na puwersa. Bago tayo dumako sa mga ulat pinansyal, mayroon akong isang napakahalagang bagay na kailangan kong ibunyag. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Veronica. Nagulat si Celeste. Isang matalas na tingin ang ibinato nito kay Arsenio. Tila nagtataka sa kanyang mga salita. Ang Almazan Group of Companies ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya. At sa isang pamilya, ang katapatan at integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang tubo. Huminga muli si Arsenio. Kamakailan, nalaman ko ang isang katotohanan na nagpabago sa aking pananaw. Isang katotohanan na naglagay sa buhay ng aking anak sa panganib at sumira sa reputasyon ng isang inosenteng tao. Nagsimulang magbulungan ang mga stockholder. Nag-umpisa ng magpawis ang noo ni Celeste. May isang taong, sa loob ng mahabang panahon, ay pinaniwalaan ko. Isang taong itinuring kong bahagi ng aming pamilya. Patuloy ni Arsenio, ang kanyang tingin ay tumama kay Celeste na ngayon ay namumutla na. Ngunit ang taong yon ay hindi lamang nagsinungaling, kundi nagtangkang gumawa ng isang krimen. Arsenio, what are you talking about? Pigil na tanong ni Doña Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi pinansin ni Arsenio ang kanyang ina. Kinuha niya ang laruang robot ni Tomasito mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa pulpito
Ang maliit na pulang ilaw nito ay kumikislap. Nagtaka ang lahat. Ang robot na ito, wika ni Arsenio, ay regalo sa aking anak mula sa isang napakabuting tao at may itinatago itong katotohanan. Pinindot ni Arsenio ang buton. Ang boses ni Celeste ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at nakakikilabot, galing sa maliit na speaker ng laruan. Ang kanyang pagwawalang bahala, ang tunog ng pagbagsak ng tubig, at ang nakakikilabot na mga salita. Mamatay ka na sanang bata ka para mapalayas ko na ang asong yon. I don't care. She deserves it. I will make sure she pays for everything. Isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Celeste, na ngayon ay putlang-putla, nanginginig, at tila nanigas sa kanyang kinauupuan. This recording, wika ni Arsenio, ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal nang kinikim-kim, ay nagpapatunay na si Celeste Valderrama ang naging sanhi ng aksidente ng aking anak na si Bastian. Hindi lamang yon, kundi sinubukan din niyang ipagbintangan ang isang inosenteng tao, si Leah, na nagligtas sa buhay ng aking anak. Ginawa niya ito upang makamit ang sarili niyang ambisyon. Nag-umpisa si Celeste na magtangkang tumayo, ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. At hindi lang iyan, patuloy ni Arsenio, kinuha ang isa pang sobre mula sa kanyang bulsa. Ilang buwan na rin akong nag-iimbestiga. Sa pagkawala ng aking asawa, ginamit ni Miss Valderrama ang kanyang posisyon bilang CFO upang mandaya sa kumpanya, ilipat ang pondo sa kanyang personal na account at sadyang sirain ang reputasyon ng Almazan Group. Narito ang lahat ng ebidensya. Naglagay siya ng isang bundle ng mga dokumento sa screen sa likuran niya. Nagpapakita ng mga detalye ng pandaraya ni Celeste. "You are fired, Miss Valderrama," malamig na wika ni Arsenio, "at sasampahan kita ng kaso para sa lahat ng iyong ginawa." Hindi na nakayanan ni Celeste. Nagsimula siyang umiyak, nagmamakaawa, ngunit ang kanyang mga luha ay walang bisa. "Arsenio, please. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil gusto kong protektahan ang mga anak mo. Please, Arsenio, maniwala ka sa akin." Ngunit ang oras ng kanyang pagsisinungaling ay tapos na. Tumayo si Doña Veronica, ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiya. Nilapitan niya si Arsenio at itinaas ang kanyang kamay. Handa siyang sampalin. "How dare you? Your mother raised you better than this. Ang babaeng yan ang nagligtas sa kumpanya natin. Utang na loob mo sa kanya." Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng ina sa pisngi ni Arsenio, mabilis niyang pinigilan ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, buo ang kanyang paninindigan. "Ilang taon na akong nakikinig sa iyo, Mom." Malalim na wika ni Arsenio, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kanyang ina. "Ilang taon na akong nagpapayuko sa utang na loob, ngunit hindi na ngayon. Ang tanging pamilya ko ay ang babaeng itinaboy ninyo sa ulan. At ang mga anak kong sinubukan mong wasakin dahil sa ambisyon. Simula ngayon, wala na kayong anak." Isang malakas na ingay ang bumalot sa buong ballroom. Walang makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. "Get her out." Utos ni Arsenio sa mga gwardiya. Itinuturo si Celeste. Kinaladkad ng dalawang gwardiya si Celeste palabas ng ballroom. Ang kanyang mga pagpupumiglas at pag-iyak ay tila isang malungkot na eksena ng pagbagsak. Pinagmamasdan ni Manang Fe ang lahat mula sa kusina, kung saan siya ay nagtatrabaho ng tahimik. Ang mga luha ng tuwa ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Hustisya. Sa wakas, dumating ang hustisya. Matapos ang kaguluhan, tinapos ni Arsenio ang pagpupulong ng kalmado. Ngunit sa likod ng kanyang mga profesional na salita, may isang malalim na lungkot. Tumingin siya sa kanyang telepono. Isang mensaheng ipinadala niya sa address ni Leah sa probinsya ilang araw na ang nakalipas. Isang tseke at isang sulat ng paghingi ng tawad. Ang kanyang telepono ay umilaw.
Isang notification. Bumalik ang ipinadalang sulat at tseke na may tatak na return to sender. Wala na rito. Nawala na si Leah. Nanlamig ang buong katawan ni Arsenio. Ang kanyang tagumpay ay naging abo. Saan niya hahanapin ang babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo? Ang babaeng itinaboy niya? Sa labas ng ballroom, ang araw ay sumisikat. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at isang malungkot na tunog mula sa kampana ng isang maliit na simbahan sa di kalayuan. Tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula, ngunit para kay Arsenio, ito ay isang simula ng isang mahabang paghahanap. Nawala na si Leah. Ang katotohanan yon ay isang malamig na hampas sa mukha ni Arsenio. Mas masakit pa kaysa sa anumang pagkabigo sa negosyo. Ang tagumpay sa pagpupulong ng mga stockholder ay walang silbi kung wala ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Para sa kanya, ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagbagsak ni Celeste, kundi ang pagbabalik ni Leah. Binitiwan ni Arsenio ang pansamantalang pamamahala ng kumpanya sa isang mapagkakatiwalaang board. Hindi na siya nagpakalulong sa trabaho. Hindi na niya pinalampas ang kanyang mga anak. Naging isang ama siya. Isang amang handang makinig at naroroon. Ngunit higit sa lahat, siya ay naging isang lalaking may misyon, ang hanapin si Leah. Araw-araw, lumabas si Arsenio, kasama ang dalawa niyang anak. Sinuyod nila ang bawat sulok ng probinsya ni Leah. Mula sa mga bukirin ng tubo hanggang sa maliliit na pamilihan, nagtanong sila sa bawat taong kanilang nakasalamuha. Naging paglalakbay ito ng paghahanap, hindi lamang kay Leah, kundi pati na rin sa nawawalang piraso ng kanilang pamilya. Isang araw, matapos ang ilang linggo ng walang tigil na paghahanap, nasa isang liblib at mahirap na barangay sila sa Bacolod. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at kawayan, at ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang maliit at lumang daycare center para sa mga batang may kapansanan. Ang bubong nito ay yari sa yero at may ilang maliliit na gulay na nakatanim sa harapan. Ang pader ay puno ng mga ginuhit na larawan ng mga bata. Napatingin si Tomasito sa signboard ng daycare. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ate Leah's Daycare. Pabulong niyang basa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Arsenio. Nagkatinginan sila ni Tomasito. May isang hindi maipaliwanag na pag-asa ang biglang sumiklab sa kanilang mga puso. Dahan-dahan silang bumaba ng sasakyan. Naglakad patungo sa daycare center. Sa loob ng maliit na silid, sa gitna ng mga inosenteng tawanan ng mga bata, nakita nila si Leah. Payat na siya. Ang kanyang damit ay kupas at simple. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng payapa. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan, may hawak na aklat, at mahinahon na nagtuturo sa mga bata kung paano bumasa. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kalinga. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa madilim na silid na yon. Ate Leah! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo si Tomasito, kasunod niya si Bastian, buong bilis silang sumugod kay Leah. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-alala at pagmamahal. Nagulat si Leah. Bumagsak ang hawak niyang aklat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sina Tomasito at Bastian, ang mga bata na matagal na niyang inaalagaan. Ang mga bata na itinuring niyang sarili niyang anak. Napaluhod si Leah. Niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Humagulgol siya. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil. Halo-halo ang saya, lumbay, at kaluwagan. Tomasito, Bastian, kayo nga, my babies. Sa likuran nila, nakatayo si Arsenio. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at alikabok mula sa matagal na paglalakbay. Ngunit ang pinakamahalaga, wala na ang yelo sa kanyang mga mata. Sa halip,
Naroon ang matinding pagsisisi, ang kawalan ng pag-asa, at ang pagmamahal na matagal nang kinikimkim. Lumuhod si Arsenio sa putik sa harapan ni Lia. Hindi niya ininda ang dumi ng kanyang damit o ang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha, at nakatingin kay Lia na tila nagmamakaawa. "Lia, please, patawarin mo ako." Nanginginig ang boses ni Arsenio. "Ako ang pinakawalang silbing ama. Ako ang pinakawalang silbing tao. Nabulag ako sa takot, sa pride, sa utang na loob. I threw you away like trash. I let them hurt you. But I swear, Leah, I will never do that again. Just please, bumalik ka. The boys need you. I need you." Ang mga luha ni Arsenio ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa putik at alikabok. Ang isang bilyonaryo, isang makapangyarihang negosyante, ay nakaluhod sa harap ng isang katulong, nagmamakaawa. Dahan-dahang itinaas ni Lia ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa pisngi ni Arsenio. Pinunasan ang luha at putik. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng pagpapatawad. Isang tahimik na sagot sa isang libu-libong katanungan. "Pinapatawad kita, Arsenio." Bulong ni Lia, ang kanyang boses ay paos ngunit may kapayapaan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang malalim na lungkot. Ngunit ang pag-ibig ay hindi sapat para burahin ang takot ng kahapon. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangiinsulto. Kasiyahan ba ang itatayo natin sa mga wasak na pundasyon? "Kailangan ko ng panahon." Dugtong niya, ang kanyang tingin ay tumama sa malayo, sa mapayapang kalangitan. Ang kapatawaran ay ibinigay, ngunit ang daan patungo sa paggaling ay mahaba pa. Ang pangako ng pag-ibig ay naroon, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. Isang taon ang lumipas mula ng araw na muling nagtagpo ang mga landas ni Lia, Arsenio, at ng kanyang mga anak sa maliit na daycare center sa Bacolod. Ang panahong iyon ay hindi naging madali. Hindi pilit ni Arsenio si Lia na bumalik agad sa Maynila. Sa halip, araw-araw niyang pinatunayan ang kanyang pagbabago. Gabi-gabi, sumisipot siya sa liblib na probinsya, nagdadala ng mga sariwang bulaklak at nagkukwento kina Tomasito at Bastian. Niligawan niya si Lia, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking handang gawin ang lahat upang mabawi ang tiwala ng isang babaeng minsan niyang sinaktan. Si Celeste Valderrama ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Ang kanyang kayamanan ay unti-unting nawawala. At ang mga taong minsan niyang ipinagmalaki ay tumalikod sa kanya. Walang lumalapit sa kanya. Walang nagtitiwala. Ang kanyang dating buhay ng karangyaan ay napalitan ng isang buhay na puno ng kahihiyan at kalungkutan. Isang babala na ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagumpay. Si Doña Veronica Almazan, bagaman nanatili sa kanyang mansyon sa Maynila, ay nakakulong sa kanyang sariling pride at kalungkutan. Walang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang mga anak, at lalo na ang kanyang mga apo, ay lumayo. Ang mansyon ay muling naging malamig, ngunit sa pagkakataong ito, walang Lia na magdadala ng init. Ang kanyang mga huling araw ay tila isang malungkot na pagmuni-muni sa mga desisyong ginawa niya at sa mga taong kanyang itinaboy. Isang hapon, sa isang maliit at simpleng parokya sa Bacolod, sa mismong simbahan kung saan madalas magsimba si Lia at kung saan niya natagpuan ang kapayapaan, nagtipon ng iilang malalapit na kaibigan at pamilya. Hindi ito isang engrandeng kasal, ngunit ang hangin ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Nakatayo si Lia sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa kanyang tabi, nakangiti si Arsenio. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kaligayahan na matagal nang nawala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lia, tila nakikita ang buong kinabukasan sa dalagang nasa kanyang harapan.
Ang nagdala ng singsing ay ang masigla at madaldal ng sito-masito. Ang bata na dating napipi ay ngayon ay puno ng buhay. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. "Here, Papa, the ring," wika niya. Ibinabahagi ang singsing kay Arsenio ng may pagmamalaki. Nakangiti si Bastian, nakakapit sa laylayan ng bestida ni Lia, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Hindi na siya tahimik, hindi na siya takot. Nakahanap na siya ng tahanan, nagpalitan sila ng panata. Hindi lamang ng pagmamahal, kundi ng pangakong itatayo ang kanilang tahanan sa pundasyon ng pagtitiwala, pag-unawa at kapatawaran. I promise to listen. I promise to be present. I promise to love you and our children with all my heart. Taimtim na wika ni Arsenio. At ako naman, wika ni Lia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Ipapangako kong mahalin ka at ang mga anak natin na hindi ko hahayaang ang sakit ng nakaraan ang magdikta sa kaligayahan ng ating bukas. At sa kauna-unahang pagkakataon, bilang mag-asawa, dahan-dahang inilapit ni Arsenio ang kanyang mukha kay Lia. Ang kanilang unang halik ay hindi mabilis o marahas, kundi mainit, banayad, at puno ng pasasalamat. Isang halik na sumisimbolo sa paggaling ng dalawang pusong minsan ay nasugatan. Ang mga inosenteng bata sa paligid ay nagpalakpakan, ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa isang malawak na bukirin. Doon, sama-sama silang tumingala sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng mga kulay kahel at lila sa abot tanaw. May hawak si Tomasito ng isang bagong saranggola. Ibinitawan niya ito. Ang saranggola ay malayang lumipad sa hangin, tumataas ng tumataas. Walang anumang kadena na pumipigil dito. Isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang simbolo ng kalayaan. Niyakap ni Arsenio si Lia at ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Natuto siya ng isang aral na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera sa bangko, kundi sa init ng pagmamahal na sumasalubong sa iyo pag-uwi. Si Lia, na minsan ay itinaboy sa ulan, ay natagpuan na ang kanyang liwanag. Hindi sa isang marangyang mansyon, kundi sa isang tahanang itinayo sa pag-ibig, sa pagpapatawad, at sa pag-asa ng isang bagong bukang liwayway.